pagdating ng espiritista sa mansyon. Biglang nanginig ito pagpasok pa lang ng mansyon. Kung kaya, nataranta si Mrs. Pentabella kasama ang dalawang nurse. Inalalayan nila ang espiritista at pinahiga na muna sa sopa. Pinaypayan nila ito hanggang bumalik ang ulirat. Nang mahimasmasan ito, pinainom nila ito ng tubig at kinausap. Sa pag-uusap nila ni Mrs. Pentabella, pinatawag ang kanyang anak na si Arabella dahil ang sabi ng espiritista na may ginawa ito para palayain ang demonyo sa portal sa pamamaraan ng pagbasa ng libro. Pinuntahan ni Mrs. Pentabella ang anak sa kwarto. Pagdating doon, ay nakita niya itong nakatulala at wala sa sarili. Inakay niya ito pababa ng hagdan para iharap sa espiritista. Kinausap nila ito ng mahinahon at pinatuturo ang libro na ginamit niya. Sa una, hindi ito kumibo. Nanatiling tahimik lang at nakatitig sa kausap na espiritista. Dahil sa sitwasyon ni Arabella, kinausap ito ng kanyang mami at naglakad si Arabella at tungo sa lumang aparador at sinundan naman nila. Tinuro niya sa lumang aparador. Binuksan ito ng espiritista at dahan-dahang kinuha ang libro at dahan-dahan ding binuksan. Sa nakita ng espiritista ay nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan ng espiritista si Mrs. Pentabella at ang anak na si Arabella. Tinanong nito kung binasa niya lahat ng nakasulat sa libro. Subalit, natiling nakatitig lang si Arabella. Inumpisahan na nga nilang magsagawa ng ritual. Sinabihan sila ng espiritista na maghawak-hawak kamay at sundin ang mga katagang sasabihin niya. Sa pag-uumpisa nila ng ritual habang magkahawak kamay, nang biglang humangin ng malakas at tila may bagyo, kasabay ng pagsigaw ng dalawang bata sa loob ng silid. At nagmadali silang umakyat sa taas at doon na lang din tinuloy ang ritual sa kwarto ni Mrs. Pentabella. Samantalang habang nagsasagawa ng ritual, ang mga gamit nila na babasagin ay nababasag na, pati ang mga vase na malalaki na nakadisplay sa mga sulok ng bahay nila. Takot man sila, ay kailangan nilang ipagpatuloy ang ritual. Mahigpit ang mga hawak nila sa kamay at nanatili lang na nakabukas ang libro para pumasok uli ang mga kampon ng demonyo na nakalabas sa portal ng libro. Habang nasa kalagitnaan na sila ng ritual, narinig nila ang nakabibinging ugong na sinabayan pa ng paglindol ng malakas. Tumagal ito ng ilang minuto at pinalitan naman ang lakas na pag-iyak ng mga nilalang na nakikita nila sa labas ng salamin ng kwarto. Nakita nila si kamatayan na hinahatak ang mga taong puno ng dugo, ang katawan na walang saplot. Sa nakikita nila, hindi sila makapokus ng mabuti dahil sa mga ingay at nakikita nila. Mas natakot pa sila nang marinig ang tunog ng chainsaw at ang mga kadenang hinampas sa sahig. Dahil doon, tinakpan ni Arabella ang tenga at nagsisigaw sa takot habang ang espiritista ay patuloy lang sa pagritual sa libro. Takot man sila ay wala na silang magawa. Nakatanaw lang sila sa mga nilalang labas ng kwarto ng salamin ni Mrs. Pentabella.
mas nahintakutan pa sila nang isa-isang nagsilitaw ang mga kandila at ang mga nilalang na may itim na belo. Mitig ito sa kanila at itinuro silang lahat, pero di sila nagpatinag. Nagpatuloy lang sila sa ritual. Samantalang ang tatlong anak ni Mrs. Pentabella ay nanatiling tinatakpan ni tenga at umiiyak sa takot. Mas nadagdagan pa ang kaba nila nang may tumawang umod ng lakas. Masaya itong tumatawa at ilang saglit lang ay tumahimik na ito at pinalitan ng mga paghampas sa salamin ng malaking itak na may tinik na giliran na hawak ng nilalang na may tatlong ulo at puno ng galamay ang katawan. Sa takot ng dalawang nurse at ni Mrs. Pentabella, napapikit na lang sila ng mata nang biglang naramdaman nila ang espiritista na nangingisay at may dugong lumalabas sa bunganga nito at ilong, kasabay ng pagtumba nito at pagkawala ng mga nilalang. Nakita nilang nagsarado na ang libro at tumahimik na ang paligid. Hinipo ni Mrs. Pentabella ang espiritista, ngunit kasamaang palad, nawalan ito ng buhay na ikinalungkot nila, kung kaya sila na lang ang gumastos ng lahat sa pagpapalibing dahil sinakripisyo niya ang buhay niya para sa kanila. Kaya malaki ang utang na loob nila sa espiritista. Dahil na din sa pangyayari, nilisan nila ang biniling mansyon at naghanap na lang sila ng iba. At para na rin sa kapakanan ng anak nilang 4 at sa kanila din. Ang libro naman ay isinuko nila sa kakilala nilang pari para bendisyonan at ilibing na din upang hindi na makalabas ng portal ang mga nilalang sa loob ng libro na tinatawag na libro ng demonyo. Kung nagustuhan mo ganitong mga video, paki-share na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.